Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan, mga kahulugan ng piling salita na ginamit sa akda. Ikalawa, ang akda na Ang Ningning at Liwanag ni Emilio Jacinto. Ikatlo, mga mahahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa akda. Dumako na tayo sa unang bahagi. Alamin natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Unang bilang, bubog. Maliit at matulis na piraso ng basag na salamin o anumang matigas at marupok na bagay. Karaniwang mula sa bote o bintana. Ikalawa, hinagpis. Malalim na damdamin ng matinding kalungkutan o sakit ng loob. Karaniwang bunga ng pagkawala o hindi kanais-nais na pangyayari. Ikatlo, kapagalan. Ang kondisyon ng pagiging pagod at kulang sa enerhiya dahil sa matagal na pisikal o mental na aktibidad. Ikaapat, liwanag. Kalagayan o kalidad ng pagiging maliwanag na nagpapahintulot sa mga bagay na madaling makita, maunawaan at nagpapakita ng ilaw upang makita ang paligid. Ikalimang bilang, mabighani. Mapaakit o mapahanga ng labis dahil sa kagandahan, katalinuhan o ibang katangiang nakakabilib na nagdudulot ng matinding pagkaengganyo o pagkamangha. Ika-6 na bilang, mapagsampalataya. Mapaniwalain, sumasamba, madaling mapaniwala. Ika-7 bilang, matulin. Gumagalaw o umuusad ng mabilis at agad-agad. Walang pagkaantala o pag-aatubili at may dagdag bilis sa paglipas ng oras. Ika-8, nagpupugay. Nagbibigay galang, nagpupuri. Ika-9, ningning. Makinang, kumikislap o kumikinang. Ika-10, sukaban. Taksil, hindi kinilingan ang lupang tinubuan. Dumako na tayo sa ikalawang bahagi ng aralin. Sabay-sabay nating basahin at unawain ang akda ni Emilio Jacinto na pinamagatang Ang Ningning at Ang Liwanag. Ang ningning at liwanag ay nakasisira ng paningin. Ang liwanag ay kinakailangan ng mata upang mapagwari ang buong katunayan ng mga bagay-bagay. Ang bubog, kung tinatamaan ng nag-aapoy na sikat ng araw, ay nagniningning. Ngunit sumusugat sa kamay ng nagaganyak na dumampot. Ang ningning ay maraya. Ating hanapin ang liwanag. Tayo'y huwag mabighani sa ningning. Sa katunayan ng masamang naugalian, nagdaraan ang isang karwaheng maningning na hinihila ng kabayong matulin. Tayo'y magpupugay at ang isa sa loob ay mahal na tao ang nakalulan. Datapway marahil naman isang magnanakaw. Marahil sa ilalim ng kanyang ipinatatanghal na kamahalan at mga hiyas na tinataglay ay natatago ang isang pusong sukaban. Nagdaraan ang isang maralita na nagkakahanghirap sa pinapasan. Tayo'y mapapangiti at isa sa loob. Saan kaya ninakaw? Datapway maliwanag nating nakikita sa pawis ng kanyang noo at sa hapo ng kanyang katawan na siya'y nabubuhay sa sipag at kapagalang tunay. Ay, sa ating pag-uga-ugali ay lubhang nangapit ang pagsamba sa ningning at pagtakwil sa liwanag. Ito na nga ang dahilang isa pa na kung kaya ng tao at ang mga nayon ay namumuhay sa hinagpis at dalita.
Ito na nga ang dahilan na kung kaya ang mga loob na inaakay ng kapalaluan at ng kasakiman ay nagpupumilit na lumitaw na maningning. Lalong-lalo na ang mga hari at mga pinuno na pinagkakatiwalaan ng sa ikagiginhawa ng kanilang mga kampon, at walang ibang nasa kundi ang mamalagi sa kapangyarihang sukdang ikanais at ikamatay ng bayan na nagbigay sa kanila ng kapangyarihang ito. Tayo'y mapagsampalataya sa ningning. Huwag nating pagtakhan na ang ibig mabuhay sa dugo ng ating mga ugat ay magbalat kayo ng maningning. Ay, kung ang ating dinudulugan at hinahaina ng puspos na galang ay ang maliwanag at magandang asal at matapat na loob, ang kahit sino ay walang magpapaningning pagkat di natin pahahalagahan, at ang mga isip at akalang anupaman ay hindi hihiwalay sa maliwanag na banal na landas na katwiran. Ang kaliluhan at ang katampalasan ay humahanap ng ningning upang huwag magpamalas ng mga matang tumatanghal ang kanilang kapangitan. Ngunit ang kagalingan at ang pag-ibig na dalisay ay hubad, mahinhin at maliwanag na napapatanaw sa paningin. Ang lumipas na pinapanginoon ng Tagalog ay labis na nagpapatunay ng katotohanan nito. Mapalad ang araw ng liwanag. Ay, ang anak ng bayan, ang kapatid ko, ay matututo kaya na kumuhang halimbawa at lakas sa pinagdaan ng mga hirap at binatang mga kaapihan? Ang ating binasa at iyong napakinggan ay akda na sinulat ni Emilio Jacinto na pinamagatang Ang Ningning at ang Liwanag. Narito naman ang ilang mahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa akda. Unang bilang, anong mahalagang paksa ang inilalahad ng akda at nagbibigay ng paglalarawan sa katangian ng panitikan sa panahon ng himagsikan? Ang maaari mong maging gabay na sagot ay sinasaad sa akda kung paanong nasilaw ang maraming Pilipino sa mga pang-akit na dala ng mga Kastila sa ating bansa. Ang inakala ng marami na mabuting hangarin ay huwad pala dahil nais lamang nilang isulong ang sariling interes at hindi ang interes ng bayan at nakararaming mamamayan nito. Ito ang mahalagang paksa na inilalahad ng akda. Tila na kontento at nasiyahan na ang marami sa mga panlilinlang at panlilibang ng dayuhan sa kanila habang naisasagawa nito ang kanilang pakay. Kung kaya't ang akda ay nanghihimok na pakasuriing mabuti at tingnang maigi kung ang mga ibinibigay at ginagawa ng dayuhan ay may mabuting maidudulot sa nakararami at sa kaunlaran ng bayan. Mauunawaan sa akda ang pagtuligsa at pamumuna hindi lamang sa namumunong Kastila kundi sa lahat at kabilang na dito ang kapwa Pilipino. Puring-puri nila ang mga nakararangya at mayayaman sa lipunan na tila hindi nakaw ang kanilang kayamanan. Ang hindi nababatid, nagpapasasa ang mga mapang-abuso sa kapangyarihan sa pera ng bayan. Nalilinlang sila na animo marangal na nakamtan ang yaman at nagbabahagi pa sa kapwa. Ikinasisiya pa ng ilan ang mababang pagturing sa naghihirap na maraming mamamayan. Tila'y ninakaw ang pinaghirapan, samantalang ang totoong nagnanakaw sa bayan ay napupuri at naipagtatanggol pa ng karamihan. Nasilaw sa ningning na hatid ng kakarampot na biyaya na galing naman sa di marangal na paraan kundi sa pagkaganid lamang. Mula sa akdang ito, naipabatid ni Emilio Jacinto
kung gaano kahinang magsuri ang mga Pilipino sa panahon ng pananakop. Walang mali siya ang gawain ng nasa kapangyarihan kung nakikita naman nilang nagbibigay ito sa iba. Nakalimutan na ito ay panakip lamang sa mas malaking nakukuha sa pinaghirapan ng bayan at sangkatauhan. Ang marangal ay napagkakamalang masama at ang nagnanakaw at mapagsamantala ay napagkakamalang mabait at mapagkawang gawa. Ikalawang tanong, ano ang ipinahihiwatig ng akda tungkol sa kalagayan ng Pilipinas? Ang maaari mong maging gabay na sagot ay naiparating sa akda na ang bayan ay hindi mabuti ang kalagayan sa kabila ng pang-aaliw at panlilibang ng mga Kastila sa ating mga Pilipino. Ang ipinapakitang kasaganaan at kaayusan ay huwad at naglalayon lamang na ipakita na sila'y dominante, makapangyarihan at makatwiran. Sa panahong ito, ang mga akda ay nagtutuligsa sa pamahalaan at sa mga Pilipinong nasilaw sa mga bagay-bagay at kaakit-akit sa kanilang paningin. Dahil sa hindi wastong pamamalakad at sistema ng pamahalaang Kastila, idinaan sa panulat o mga akdang pampanitikan ang pamumuna sa irregularidad na kaganapan sa bansa. Ang ilang akda naman ay mga propaganda ng mga Kastila upang ipalaganap ang kanilang kapangyarihan at simbahan sa lipunan. Nagtagumpay sa kanilang mithiin, nasilaw sa kinang ang maraming Pilipino sa pag-aakalang ito ang matuwid at makakabuti. Ang kakarampot na biyaya mula sa mga dayuhan ay tila nagbigay dahilan sa maraming Pilipino na sila'y panigan at paniwalaan. Sino mang kumontra ay napaparatangang may hangarin na umagaw sa kapangyarihan lamang. Ngunit hindi sa lahat ng Pilipino, marami pa rin ang mulat sa tunay na kalagayan ng bayan. Malaki ang naging papel ng panitikan upang ang mga Pilipino ay mamulat sa tunay na kalagayan ng bayan. Hindi naglaon, marami na ang bumusisi at nakialam para sa kapakanan ng sambayanan at malaki ang naitulong ng panitikan ukol dito. Ginamit ang mga akda upang ipabatid sa bawat Pilipino ang totoo na naging dahilan ng himagsikan at pag-aalsa ng karamihan noong unang panahon. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.